Paano naibibigay sa atin ang kain ito ang kanyang laman upang kanin natin? So malalim mo yung katanungan na ito. Sabi nga natin, ito ay bahagi. Kaya nga ilang linggo natin pag hinahinayan ang tema na ito, ang pagkain na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. At makikita natin na yung sabi ko natin ito yung tinatawag natin the greatest miracle. Kung paano ibinibigay ni Jesus ang pagkain ng kanyang katawan at dugo. At maliwanag ko na para maintindihan natin ito, may kung tawagin nga po natin ay mga series na mga pagpipilay na masabi natin na ito ay mga milagro ng Diyos. Ang isa na rito, sabi na natin, katulad lang halimbawa yung unang pagbasa, yung pagbabalik mo ni San Pablo. Mahirap mo yung pagbabalik ng isang tao, yung isang tao na hindi naniniwala sa Diyos, ay lalo na si San Pablo, hindi naniniwala sa Diyos. Siya ay tahasang inuusig ang mga nananampalataya sa ating Panginoon Yesus Kristo. Kaya mahal yun, tinagtanong sa kanya, bakit mo inuusig? Sino po Panginoon? Pero makita natin na sabi nga natin, yung pagbabalik loob ay isa na mismo milagro na nakita natin kay San Pablo. Nakita rin natin kung paano natin nakakain ng katawan ng Jesus at kanyang dugo at mainom ang kanyang dugo ay bahagi mo ng tinatawag natin malawak ang pagmimilagro ng Diyos. Pero doon muna natin simulan doon sa pagbabalik loob ni San Pedro. So nakita natin na nangyari ito sa daan patungong Damascus. Saan ang Damascus? Meron ba sa inyong nakakaalala kung saan ang Damascus? Alam niyo ba? Meron wala. Hindi niyo alam kung saan ang Damascus. Ang Damascus po ay bahagi na ng Syria. Nasaan ang Syria? Nasa northwest. Mga northwest ng Israel. So, bahagi yun. Katabi rin halos ng Libya. So, nandulo yung Damascus sa itaas na bahagi ng Israel. So, doon, umabot doon si Saulo sa pag-uusig sa mga Kristiyano at katulad po ng panyayan ng nakaraang kahapon ay alin, ay talagang binabahay-bahay niya at kanyang mga tawagin na binadrag niya, babae man o lalaki, para ipakulong at usigin gawa ng kanilang pananalig kay Jesus. Pero dito, nakita natin na siya ay tinawag ng Diyos. At ibinahagi na rin na yung ito ay isang lalaki mula sa Tarsus. So kaya po si San Pablo ay isang bayan sa Roma, Tarsus. So nakita natin na binago ng Diyos si Pablo. Kung dawakin natin ay nung una ay si Saul.
Pero bahagi na makita mo natin na nawa, kung ikukulit natin ito sa pagkain na kanyang katawan at dugo, ay makita mo natin na tayo ay hinahina ng Diyos ng mga milagro. Kasi yung mismong pagkain ng kanyang katawan at dugo ay isang milagro ng Diyos. Yung pagbabago ay isang milagro ng Diyos. At tayo ay tinatawagan natin yung patuloy na pagpapanibago. Pagpapanibago. Tayo pala na tinatawagan ng Diyos na magpanibago. Hindi nga lang siguro kasi katulad ng pagiging dramatic ng katulad na kay Pablo. Kasi makita natin ito talagang ako tawagin natin 180 degrees. Dating verdugo ay ngayon ay magpapahayag ng mabuting balita ng pagliligtas ng Diyos. Sabi ko nga, almost 2/3 of the New Testament ay kanyang sinulat. Pero makita rin natin na sana isang biyaya na pinagkakaloob ng Diyos. Yung isang milagro natin na later on, nabigyan natin pag-nilay-nilay natin na ninais ng Diyos na tangkapin natin siya. Katawan at dugo. Hindi lamang sa Espiritu, hindi lamang sa salita, ngunit katawan at dugo sa anyo ng banal na Eucharistia. Tinatanggap natin sa Jesus. At yun ay isang napakalaking milagro. Kaya nga every day, sa larangan natin every day, tinatanggap natin sa Jesus sa anyo ng tinapay at ng alak. Kahit na sa anyo na lamang ng tinapay, nandiyan din yung dugo. Kasi ang tinatanggap natin ay hindi bangkay. Ang tinatanggap natin ay buhay na katawan na Jesus. Kapag sinabi natin buhay yung katawan, ay automatic yan, may dugo yan. Kapag patay yan, walang dugo yan. Kaya kahit tinatanggap natin sa Jesus sa anyo ng tinapay, ang tinatanggap natin ay katawan at dugo. So, yun ay isang milagro. Kaya kung makikita natin yung milagro na ito may pinagkakaroon sa atin ng Diyos. At ano pa? Na kabahagi nito na tayo tinatawagan ng Diyos na hindi natin makita yung iba pang mga milagro katulad na patuloy na pagpapanibago. Yung continuous conversion. Yung makamit natin yung kaganapan ng buhay na walang hanggan. Yung pagkapanibago towards perfection na makita natin na tayo na tayo binabago ng Diyos mula sa ating nakaraan. So sana po every time na tayo tumatanggap ng banal na komunyon, makita natin na pero hindi ko sabi maaaring hindi kasi katulad ng laki ng pagbabago na nakita natin kay San Pablo. Pero lusin na hindi naman ganun kasi may time pa siya na tinuruan ng mga alagad, nagnilay, tumahimik bago siya talagang patuloy na nangarap. Pero makita natin yung kanyang tawag na natin medyo yung sudden na pagpapanibago. Tayo, makita na naman natin nababago natin yung pagkakao natin kahapon paunti-unti na ang ating pagkakao ngayon ay mayroong nabago. Nabawasan yung ating mga bagay na hindi kanais-nais sa harapan ng Diyos. Kahit sa napapanang kahit kaunti. Sabi na natin ay
become better. Masyado naman better. We become better. So, mas lalo tayo nagiging mabait kaysa noong kahapon. Yun nawa yung makita natin. Hindi ko pwede katulad lamang kahapon. Kaya ayoko yung sabihin na ano gagawin natin para katulad ng last week. Hindi, dapat we should be better than last week. O kung may sabihin pwede, mas maigi kaysa kahapon. Kasi makita natin na gano'n katindi yung biyaya na ipinagkakaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin. At yun ay kung hahayaan natin, ibig sabihin, gano'n yung pwedeng extend ang answer. Gano'n yung pwedeng maging extend yung lawak ng pwede nating pagbabago. Maging katulad kahit na yung lawak ng pagbabago, katulad ng pagbabago kay San Pablo. Pwedeng ang ganun kabilis ang kalawak. Pero kahit hindi naman ganun, at least may makita tayong sabi nga natin na sa ating pagtaha ay lalo tayong nagiging ganap na maging mga tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. Bawat yugto ng ating buhay. At yan, kapag naunawaan natin yung biyaya, sana po, at hindi nang makita natin at binigyan natin yung ibinibigay na lakas ng pagkain ng kanyang katawan at dugo. Kasi kaya every time na tayo magkukumunyon, sana makita natin na pinagbinagluwan tayo ng Diyos. Na nakikita natin natin, pinatanggap natin si Jesus, katawan at spiritual, pwede tayong baguhin ng Diyos. Katulad ng pagbabago na ginawa niya kay San Pablo. Pero yung araw na makakam natin yan, sana paramdaman natin yung mga milagro ito na nais niya ipagkaloob sa atin. Every time na tinatanggap natin ang kanyang katawan at dugo.